You know? Good morning mga kalapatya. Ngayong araw dito ako sa Morong sa Rizal. Dahil ngayong araw may bago na naman tayong pupuntahan. So ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! Ngayong araw pala nakasabay ko si Jeric tsaka si Alner. Ayun silang dalawa sa harapan. Nakita ko na sila kanina sa sa Teresa, sa may Zigzag Road. Palusong sila, so hindi ko na sila tinawag kasi nga mabilis yung lusong nila. Tapos naabutan ko sila dito sa Morong. Papunta raw sila ng 7 Up Hills. Pero tayo, may pupuntahan tayong bagong ngayon. Para siyang campsite. Yung Wind Farm, dyan sa may Sitio Bugarin, sa may Pililla, Rizal. Time check natin 6:17. Medyo inagahan ko kasi hindi ko sure kung may checkpoint, kung maharang ako, pero nagbakasakali lang ako. Actually itong ride ko lang to, biglaan lang. Nandun ako kala Body Charles nung Friday tsaka Saturday kasi may ginawa kaming project. Since maaga natapos, nagpaalam ako na kung pwede pumunta ng wind farm. Pwede naman daw. Tapos ayun, nabigyan tayo ng visa. Kaya nandito tayo ngayon. Okay, time check natin 6:24 ng umaga. Nandito na tayo ngayon sa Baras, Rizal. Tapos konti na lang patawid na tayo ng Tanay. Hindi ko lang sure kung may checkpoint dito kasi dati dito madalas ang checkpoint sa boundary na Tanay tsaka ng Baras. Kapag minalas tayo, babalik tayo. Pero meron naman tayong plan dito sa ride natin na to. Okay, dito na tayo sa intersection ng papuntang Tanay at saka na papuntang Laguna. Pag diniretso natin to, papunta tayo ng Laguna. Pag kumaliwa ka naman, papuntang Marilaki Highway, yan yung Sampaloc Road. Pag kanan, papunta naman yan ng Tanay proper. So tayo, didiretso lang tayo. Tutumbukin natin yung papuntang Pililla Windmill. Ayan, nasa harapan natin yung art ng Pililla, Rizal. So papasok na tayo ng Pililla. So far, wala pa namang checkpoint na nagbabawal sa mga siklistang pumasok dito sa Morong, sa Baras, saka sa Pililla. Ayun, ayun dalawa sa harapan. Sabi pala ni Jerry, pupunta raw sila ngayon ng Campo Bello. Nagkaroon ako ng interest na sumama kasi abandonadong bahay yun eh. Tapos usually yung mga horror film ay mga palabas sa TV, dun minsan sinushoot, yun yung minsan location nila. Kasi nga parang haunted house na raw yata yun, parang ganon. So titignan ko kung talaga nakakatakot yun. Kasi dati yung Magandang Gabi Bayan na Halloween special, dun pinanap. Ibig sabihin talagang nakakatakot dun. Kaya titignan natin. Dito wala na masyado, doon na may kainan eh. Yung bahay kainan. Ikaw, kain ka muna? Okay lang, tara. Okay, kakain muna tayo. Lichon kawali Okay lang, pre. Pre, hindi kayo magsisisi dyan. Yun, narinig sa amin ni Kuya Carlo. Masarap yan, pre. Okay, nag-ride out na kami dun sa Raskis Kainan. Tapos hahanapin na namin yung Campo Bello. Si Jeric daw ang nakakalam kung saan yung ruta or yung daan papunta doon sa kampo. Nag-uusap-usap kami kanina kung papasok pa kami doon sa loob ng bahay. Kasi nga nakakatakot talaga siya. Sabi namin, baka wag na. Kasi baka mamaya may sumama sa amin. Ako
kasi naka-experience na ako ng ganun, na may kakilala ako na may sumama sa kanyang espiritu pag uwi. Mahirap na, baka may pag uwi natin ng bahay may mumu. Natakot. Yung maghahating daan, yung pakaliwa papunta ng Sitio Bugarin, Pililla, Laguna, yan. Pwede ka rin dumaan dyan papuntang Marilaki. Tapos yung diretso papuntang Halahala yan. Pero may rin naman dyan, dito may daan din naman dyan papuntang Marilaki. Kaso iikot ka nga lang, medyo mahaba yung iikutin mo kumpara kapag dito ka dadaan. Yan. Ito medyo banayad pa yung ahon, pero maya maya dun sa harapan mga ilang siko din yan, ahon ka. Pero hindi naman siya ganun katarik, saktuhan lang. Kaya naman siyang walang tukod, no? Nandiyan na sa left side natin yung yung windmill. Ayun, nakikita kaya sa camera? Ayun, oh. Kung makikita nyo sa kanan natin, may siya, body of water. Laguna Lake na yan. Yan. Usually yung mga nagra-ride ng Laguna Loop, yan, dito ang daan pa Pililla Windmill. Yan, sa harapan natin may nakikita na tayong hélice ng windmill. Dito na tayo sa yung entrance ng Pililla Windmill. Bukas na kaya? Ayun siya. So I guess sarado pa to. Yan. So sarado pa siya sa lahat ng mga bisita. Diretso pa tayo. Okay, dito na kami ngayon sa yung Pililla Rizal, no? Hinahanap na lang ni Jeric yung entrance ng papunta ng Campo Bello. Kasi hindi pa siya nakakapunta doon actually. Kumbaga hinahanap lang namin sa mapa. Dito daw yun, bago daw dumating ng Bugarin. Tapos right side daw. Kaya dahan-dahan lang yung takbo namin, baka malagpasan namin Left side natin yung mga windmill. Actually yung Pililla Windmill matagal na sarado yan. Simula nung nag-umpisa yung ECQ, ever pang nagbukas yan para sa mga turista. Diba ba yun? Yun. Ayun, hindi kami nakapasok sa Campo Bello kasi bawal daw. So meron silang rules and regulation kung bakit. Hindi ko na lang i-disclose sa inyo. Pero bawal daw. Yan, ayun yung entrance nandoon. Hindi pinayagan yung papasukin kaming tatlo. Sobrang lungkot, mission fail. So doon na lang tayo pupunta sa original plan natin, yung Wind Farm Nature Escape. So doon pa yun sa Sitio Bugarin. Okay, malapit-lapit na tayo dun sa intersection, kung saan tayo kakanan. Papaalam na tayo wala Jeric at Alner dahil sila didiretso pa. Punta pa sila ng 7 Up Hills. Mga pre, dito na ako. Hanapin ko na lang yung daan. Ingat. Sige. Thank you. Okay, sige. Ingat. Okay. Yan. Nagpaalam na tayo sa kanila. Ayun, hanapin natin yung entrance ng wind farm. Ayun, babalik tayo dahil lumagpas tayo. Bali, hanapin natin yung eatery. Nanay Nina Eatery ba yun? Gusto tayo papasok. Malapit daw sa Bugarin School. Dito tayo sa kaliwa. Sabi?
Kasama ka na bukas. Yun. So itong pinasukan natin, katapat to nung Bugarin Elementary School. So dire-diretso lang to. Ito kasi yung ano, yung daan na tinuturo ng Google Map. Sana lang ha, hindi siya budol. Dahil baka mamaya ano, iba na naman pala yung tinuturo niyang daan. Bang shoutout dyan. Ano pong ano nyo? Anong channel nyo po? Carlo Lacuachero. Shoutout po. O, bigata sticker ha, saglit. Sige po. Ano pangalan mo kuya? John Benedict po. John Benedict. Taga dito ka? Opo. Yun, saglit lang. Hiram ko nga lang itong bike ko eh. Okay lang yan. At least nagbabike-bike pa rin kahit pa paano. Hmm. Sabi nung bata, si John Benedict. Yan, nakilala natin. Bagong kalakwatsa natin, magsusubscribe daw siya sa atin. Itong dinadaanan natin eh, ano lang daw. Dire-diretso lang daw, malapit daw dito yun. Yung wind farm. Malapit na. Ang fairness ha, tahimik dito. Malamig din ang simoy ng hangin. Tsaka ang ganda na ng ano, mga puno. Natatakluban nila yung daan, tas kaya malilim ang ano. Sarap, ang ganda. Presko ng hangin ha. Kaso malamang sa gabi, nako po, sobrang dilim dito. May poste, kaso walang ilaw. Talagang kawad lang ng kuryente yung ano, yung nakakabit. So walang mga bumbilya. Tapos sa likod natin, wala tayong kasunod. Yan, solo-solo natin yung lugar. Ito kasing wind farm, nature escape. Wala pa akong nakikitang nag-vlog sa YouTube. Tinignan ko kagabi. Ewan ko lang sa oras na to ha, kung may nag-upload na. Kasi sabi daw, may mga bumisita rin naman doon na vlogger doon. Pero hindi ko lang alam kung sa oras na i-upload ko to, eh, may naglagay na rin sa YouTube. Nung tignan ko sa mapa, malapit-lapit na raw eh. Parang sa right side yata. Kaso wala pa ako nakikita pwedeng sign na may campsite or resort dito sa bandang kanan natin. Na medyo dahan-dahan lang tayo. Tapos bago do dumating yun ano eh, nakita ko sa mapa may daan pa kaliwa bago do dumating dun. Ano kaya yun? Ayun, ito na nga, wind farm. Good morning po. Tay, sino po si Tatay Philip? Okay, andito na nga tayo sa ano, wind farm. Tapos ang sabi ni ano ni Tatay Philip, yung nakausap ko kanina, andun, pasok si Tatay Philip. Itong campsite doon na to or area na to eh parang 6 months pa lang. So bagong-bago pa lang siya, no. Kaya kung mapapansin nyo, wala pa siya masyadong mga structure, no. So ginagawa pa lang siya, may mga graba pa nga eh, may mga buhangin pa. So matagal-tagal pa doon na pagde-develop ang gagawin sa lugar na to. Tapos sa area na to, ito yung parang waiting area nila. May mga tanim dito eh. Si Tatay Philip yung nagtanim. Ayan, mga ano daw yan, mga kamatis, sili, mustasa, yan, mga gulay. Ayan, magkakabahan. So mapapansin nyo, wala pa masyadong tubo kasi 1 month pa lang daw yan. Bagong-bago pa lang. Tapos tignan natin yung iba pang structure dun sa ano, area na yan. Ayan, so dito sa area na to, ay dito may mga nagka-camping oh. Ayan. Tapos dito, yung area ng pwede ka mag-bonfire. Pwede ka mag-bonfire. Yan yung designated area nila. Tapos meron sila dito malaking glamping site oh. Ayan oh. Ano kayang ano dito? Tignan natin. Sabihin Tatay Philip, pwede naman ito tignan eh. Oh, okay. So sa ngayon,
Mga airbed pa lang yun nandito. Under construction pa lang siya. Yan o. Ganda. Yan. Tapos meron siyang, yan, parang balkonahe dito. Yan, ganyan. Tapos merong doon, para meron dong kitchen. Ayan. Tapos may mga nagka-camping din. Tapos balita ako may wifi access din daw doon. Hindi ako sure. Tapos sa tapat ng kitchen, ito. Dito naman yung CR. Ayan. CR nila yan. Tapos meron pa daw area doon. Gazebo daw sinabi nila. Ayan. Yung mga nagka-camping. Tapos meron parang veranda din dun. Dito daw sa area na to diretso. Ito yung gazebo. Hindi, meron din ditong CR pala. Tapos may lababo. Tapos pwede ka mag-ihaw. Ayan. Ayan. So itong area na to ginagawa pa lang din siya. Ayan pa yung mga graba nagkalat pa. Meron din sila dito, ayun yung sa labas ng kitchen. Para meron silang veranda. Ayan. So kung gusto yung tumambay sa gabi, yan pwede dyan. Sakto-sakto, malamig yung hangin dito. Tapos sa area doon, ako yung ibang ilalagay doon. Ayan, meron ng bakod. So hanggang dito lang yung part na yan. Okay yung trail nila dito, yung paakit ng gazebo daw. Tingin ko pwede dito yung mountain bike. Yan, pwedeng magbike. Ang ganda ng trail nila. Tapos may sinasabi daw na sa area daw na to, para may overlooking din daw. Yung sinasabi na kakaliwa daw, overlooking. Yung kanan, overlooking din daw ng Laguna Lake, sabi. Ito ba yun? Kaliwa? Kasi ito yung mas visible yung yung trail, yung part na to. May paakit pa daw dun, sabi ni Tatay Philip. Pwede mag-bike. Pero ako, hindi ko na kasi dinala yung bike ko. Para hindi na ako mahirapang magtulak. Kasi medyo ahon din siya eh. Buwan ko namang maglakad. Kasi ilang oras na akong pumapadyak mula doon sa kanina. Sa Antipolo, no? Sa Santa Elena. Kaya mag-i-stretching muna tayo ng konti. Ayan. Tsaka dito sa lugar na to, malakas yung hangin. Presko. Uy, ang ganda oh. Yung tipong pagkagaling mo dun sa sa trail, paglabas mo, wow, ang ganda, lalaki ng puno oh. Ang ganda. Yun, tapos may daan dito pa kanan, hindi ko alam kung saan papunta to. Parang palabas yata. Tapos dito sa kaliwa may daan din. Pero ang sabi maganda daw ang view doon. Doon tayo pupunta. Mamaya tignan natin yung pakaliwa na yun. Okay, maganda dito Ito medyo paangat siya or paahon. Ano meron dito? Overlooking. Morning po. Kuya, wag kang ganun! Wala po akong ginagawa. Sige po. Nag-vlog ka? Sama mo kami. Ayaw po, sige po. Ayaw po. Hi! Kanina pa po kayo dito. Medyo. Saan pa po kayo galing, ma'am? Naman ang coffee ka. Ay, thank you po. Katatapos lang po. Ay, masarap yung kape ko. Ay, sige po. Ayun o. Yan guys, mula dito sa yung pinanggalingan ko dun. Yan, ayun yung trail na pinanggalingan ko.
tanaw na tanaw mo dito yung Laguna Lake, oh. Ayan. Dun. Laguna Lake yan. Ang ganda. Tapos tanaw mo rin dito yung Pililla Windmill. Ayun siya. Kita ba sa camera? Parang di yata kita. Ayun. Sa lakas ng hangin dito. Ang presko. Ayan. Ganda. Pwede kang mag-camping dito, oh. Or magtayo ng tent. May mga nagpipiknik sila, ma'am. Ayan, oh. Isang tahimik lang. Walang ingay. Ayun, si kuya. Kuya, saan ka pa galing yan? Kita. Saan po? Kita. Kakainta. Ah, dito po yung sinadya ninyo. Saan nyo po nabalitaan yung tungkol sa wind farm? Actually, yung may-ari nito, kinuha ako. Tauhan din po kayo dito. Trainer ako ng mga dogs dito kasi magiging dog friendly place. Okay, nagtitrain pala nagtitrain pala si kuya nung mga mga aso. Ano pong pangalan nyo, kuya? T-Boy Rivera. Yun, kuya T-Boy. Dog canine trainer kami. Magtitrain ako ng mga aso rito para mag-ano siya. Yung iba patrol, yung iba naman yun, magiging ano to tawag dito dog camp. Okay, ayos Gano'n na po kayo katagal dito? Ano pa lang ako. 1 week pa lang. 1 week pa lang. So nag-prepare pa lang kami na turuan lahat ng mga aso rito para kailangan nung bisita ng mga trained dog. Okay, tama po. Pwede silang pwede nilang pasyalan. Pero pwede nilang hawakan. Pwede nilang banding. Kuya, bigyan kita ng sticker para ako sakali makita mo yung natin sa YouTube. Sige. Ito po. Ayan, search nyo po yan, Carlo Lacuachero po. Thank you. Sige po, kuya. Dito po pupunta, may daan pa po dito, no? Copy. Sige po, thank you po. Ayun, si Kuya T-Boy. Imagine ninyo yun, no? Gagawin daw palang part na may dog camp, no? So yung mga aso daw ititrain niya para maging trail dog o kung ano man yung purpose nung aso na yun. Siguro iba dun, siguro mga bomb sniffing dog, siguro iba dun, no? Hindi natin alam. Abangan na lang natin kasi nga itong wind farm bagong lugar lang, no? Wala pa siyang 1 taon, so 5 to 6 months pa lang siya. Kaya kung makikita nyo rin yung dinadaanan natin, medyo hindi pa siya masyadong nagagawa, no? Yan, medyo hindi pa siya establish. Yung mga damo-damo pa din, ganyan. Matataas pa yung mga puno. Halatang talaga,
Hindi siya nadadayo pa masyado ng tao. Although sa doon sa area kanina sa labas, may mga may mga kotse, no? May mga guest na, pero konting-konti lang. Wala pa sigurong 10 yung nakita ko doon na kotse. Ayan, dito sa part na to, parang ganun din. Yung kanina doon sa taas, maganda eh, overlooking. Ang presko pa nung hangin. Maganda din dito. Medyo masukal nga lang. Ayan. Matataas pa yung mga dahon. Ay, dahon. Yung damo. Ayan, matataas pa, no? Nakikita nyo. Tapos ganun din, overlooking din siya. Ayan, no? Ng Laguna Lake. Pero tingin ko mas okay yung kanina doon, yung campsite doon sa kabila, yung pinuntahan ko. Ito kasi hindi pa maayos yung area. Siguro tatabasin pa yan, unlike doon sa kabila, no. Meron silang parang doon, established na campsite. Yan, ang ganda. Ito yata yung Talim Island. Hindi ako sure. Ganda dito. Panalo. Tahimik pa, no? Ayan, balik tayo. Wala pang wala kang masyadong maririnig kasi ang maganda dito mula dun sa sa main road papasok ka pa. Kumbaga parang malayo siya, mga siguro tansya ko lang mga 1 to 2 kilometers yata mula doon sa highway. Hindi ako sure hindi ako sure. Parang ganun. Kaya pagdating mo dito sa area na to, wala ka talagang maririnig na sasakyan, no? Mga makina. Talagang puro mga huni lang ng kulisap tsaka ibon yung maririnig mo dito. Ayan. Tapos may mga ilang trabahador din. Sa area na yun may tinayo silang parang mga upuan. Yan, parang tambayan. Ang galing. Asyan, ito ginapas na dito yung mga yung mga damo ginapas na. Medyo malinis na. Tapos doon ibang damo din dito sa part na to ginagapas na. So bagong bago lang talaga siya. Ganda. Okay, at pabalik na tayo dun sa sa gate yung pinagawa na natin kay Blake tsaka dun sa area ni Tatay Philip. So yun, kung makikita nyo, yan, ang daming puno sa paligid natin. Hindi tayo masyado nakapagpalipad ng drone dito sa area na to kasi maraming ang puno, no? So yun lang yung footage na nakuha natin. Sa naging problema pa, dahil nga malakas yung hangin, yung si Happy, nag-error siya paminsan-minsan. Kaya binalik ko na. Mahirap baka mamaya biglang mag-crash. Sayang naman, kawawa naman si Happy. Kaya ayun, kung pupunta kayo dito, make sure na papanatiliin yung malinis yung area. Kasi wala talagang kalat. Tapos ito, may tanim dito ng pinya. Yan, ang galing. Tapos yung mga gusto nga rin pala magpunta dito sa wind farm, ilalagay ko na lang sa description ng video natin yung link ng Facebook page nila. Tsaka doon na din siguro kayo magtanong kung ano yung latest rate nila. Kasi meron silang pinost sa Facebook, syempre baka mamaya magbago yun, no? Iba yung ma-post ko, tapos nung pinost ko pala nag-iba na sila ng rate. So mas maigi na direkta na kayo sa kanila magtanong para walang labis, walang kulang. Okay, dito na tayo sa main entrance. CR lang tayo saglit tapos ride out na tayo pauwi ng Manila. Yan, si Tatay Philip, siya yung katiwala dito. Siya yung mabait na nag-tour sa akin, tsaka nagsabi ko ano yung mga makikita dito sa lugar natin. Kaya pag pumunta kayo dito sa wind farm, si Tatay Philip ang hanapin nyo. Pero syempre coordinate nyo muna sa Facebook page na pupunta kayo, kasi syempre kahit papano pandemic pa rin tayo, so iiwasan natin yung medyo siksikan. Baka mamaya magdagsaan dito yung iba, wala na kayo mapaglagyan. Baka mamaya wala kayong tulugan, sayang naman yung pagpunta nyo, hindi nyo may experience yung lugar, yung kitchen nila,
yung mga gazebo, tsaka yung campsite dun sa taas. Yan. So si tatay, lagi lang naman nandito si tatay. Yan. Okay, nag-ride out na tayo dun sa wind farm. Tapos pauwi na tayo ng Manila. Nakakatuwa kasi nakakilala natin sila sila Tatay Philip, no? Sila Miss Jennifer, Miss Vanessa, tsaka si Sir Melo, no? Kumbaga sumaglit lang din sila dito, from Laguna silang tatlo. Sumaglit lang sila dito para mag-relax, mag-unwind. Ay maganda naman din talaga yung lugar. Preskong presko. Kaya tamang-tamang dito ka mag-relax. Pero kahit maghapon ka lang dito tapos doon ka lang tumambay sa campsite, ano ka na solve ka na Alam mo yung dadaanan mo ganito pa ang daming puno, di ba? Looban siya, kaya talagang walang ingay galing sa main road. Sarap lumusong. Tapos sakto mamaya mula dito sa Sitio Bugarin hanggang doon sa Baras tsaka sa Morong, lulusong tayo. Medyo mahaba-habang lusong din yun. Tsaka sila Miss Vanessa, sila Miss Jennifer, nakakatawa sila kasi dati rin pala silang mga nagbibisikleta, na sumasali rin sila sa mga karera. Nakakatawa kaso medyo natigil na raw sila ngayon kasi nga nag-pandemic. So mahirap nga rin namang makipagsabayan sa daan. Kaya ayun, medyo pahinga raw muna sila sa pagbibisikleta tsaka sa pagtakbo. Dito na tayo ngayon sa Morong, sa bayan ng Rizal. So dito na natin tatapusin yung video nung lakwatsa natin para sa araw na ito. Pero syempre shoutout kay Sir Melo, kay Miss Vanessa, tsaka kay Miss Jennifer, sila yung mga bagoong nakilala dun sa wind farm. Tapos binigyan nila tayo ng black coffee tsaka nung tinapay. Nabusog tuloy ako, kaya bago umalis ng wind farm, kargado na tayo. So maraming salamat po ulit Sir Melo, Miss Vanessa, tsaka Miss Jennifer sa masarap na kwentuhan. Tapos syempre shoutout din kay Body Charts sa pagbibigay sa atin ng visa para naman kahit paano mabisita natin ng biglaan yung wind farm. Pinayagan niya tayo na mag-ride kahit na as in sobrang biglaan nung pagpapaalam natin. Kaya kay Body Charts, maraming salamat sa suporta. Every time na may gagawa ako ng vlog. So kung umabot ka sa punto ito ng video ko, isa lang ibig sabihin yan: gusto mo ng